Hindi ito mahal, hindi ito sikat, pero baka ito ang pagkain na tahimik na binabago ang katawan mo araw-araw. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang simpleng saging saba ay may kakayahang magbigay ng lakas, magprotekta sa puso, magpabago ng digestion, at kahit makaapekto sa timbang mo, positibo man o negatibo. At ang mas nakakagulat, maraming tao ang mali ang paraan ng pagkain nito. Sa video na ito, aalamin natin ang buong katotohanan. At baka, pagkatapos nito, hindi ka na ulit tumingin sa saging saba sa parehong paraan. Ang simpleng bagay na lagi mong nilalagpasan. Isang ordinaryong umaga, hindi special, hindi dramatic, naglalakad ka sa kalsada, papunta sa trabaho o sakayan. May madaanan kang maliit na tindahan. May nakasabit na banana queue, may kumukulong kaldero ng nilagang saging. May amoy na matamis, mainit, pamilyar. Saglit kang napatingin. Pero tulad ng dati, dumaan ka lang. Hindi mo ito pinansin. Parang wala lang. Pero ang hindi mo alam, ang simpleng prutas na yun ay may kakayahang magbago ng pakiramdam ng katawan mo araw-araw. Hindi ito imported. Hindi ito mahal. Pero minsan, ang pinakasimple ang may pinakamalalim na epekto. At dito pa lang, may tanong na agad. Kung ganito ito ka-accessible, bakit parang hindi ito pinag-uusapan? Ang enerhiya na hindi bigla nauubos. May isang empleyado, pagod, busy, laging nagmamadali, minsan wala ng oras mag-almusal. Isang araw, napabili siya ng 2 pirasong saging saba. Walang expectation, walang iniisip na benefit. Kinain niya habang naglalakad. Pagdating ng tanghali, may napansin siya. Habang ang iba naghahanap na ng kape, siya okay pa rin. Hindi siya agad napagod. Hindi siya agad nagutom. At doon siya napaisip, ano bang meron sa simpleng saging na to? Ang sagot, nasa paraan kung paano ito nagbibigay ng enerhiya. Hindi ito tulad ng matatamis na pagkain na biglang nagpapasigla tapos biglang binabagsak ka. Ang saging saba, dahan-dahan, unti-unti, steady, parang kaibigan na hindi ka iniiwan sa gitna ng pagod. At kung iisipin mo, sa mundo na puno ng biglaan at mabilis na pagod, ang steady energy, isang malaking advantage. Pero hindi pa ito ang pinaka-importanteng epekto. Ang puso na tahimik na umaasa sa'yo. Hindi mo naririnig ang puso mo. Hindi mo rin ito iniisip araw-araw. Pero bawat segundo, ito ay nagtatrabaho para sa'yo. At bawat kinakain mo, may epekto dito. Ang saging saba ay mayaman sa potassium. At ang potassium tumutulong para maayos ang blood pressure. Kapag stable ang blood pressure, mas gumagaan ang trabaho ng puso. Mas less ang stress nito. Isipin mo yun. Isang simpleng prutas, may kakayahang tulungan ng isa sa pinakamahalagang organ ng katawan mo. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi mo kailangang maghanap ng komplikadong solusyon. Minsan, ang sagot nasa plato mo lang. Pero habang tinutulungan nito ang puso mo, may isa pang epekto na mas mabilis mong mararamdaman. Ang pakiramdam na magaan sa loob. May mga araw na parang hindi ka komportable. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa loob ng katawan mo. Parang mabigat ang tiyan. Parang may hindi tama. At madalas, hindi mo alam kung bakit. Pero ang sagot, minsan, ay nasa pagkain mo. Ang saging saba ay may fiber. At ang fiber, tumutulong para maayos ang digestion. Mas maayos ang galaw ng bituka. Mas madaling mailabas ang waste. At kapag maayos ang loob mo, mas magaan ang buong araw mo. Mas malinaw ang isip, mas mataas ang energy. At dito mo mapapansin, hindi lang pala ito tungkol sa lakas, kundi sa overall na pakiramdam ng katawan mo. Pero habang gumagaan ang pakiramdam mo, may isang aspeto na dapat mong pag-isipan ng mabuti. Ang 2 resulta ng iisa lang na pagkain. Isipin mo ulit ang 2 tao. Pareho silang kumakain ng saging saba. Pareho ng dami. Pareho ng araw. Pero magkaiba ang paraan. Yung una, pinipili ang natural. Nilaga, walang dagdag. Yung pangalawa, ginagawang banana queue. Matamis, mamantika, masarap. Sa una, parang walang pinagkaiba. Pero habang tumatagal, lumalabas ang epekto. Yung una, mas kontrolado ang pagkain. Mas hindi agad nagugutom. Yung pangalawa, hindi niya namamalayan, tumataas ang calories.
Dahil hindi na lang saging ang kinakain niya, kundi dessert na. At dito pumapasok ang realization. Hindi lahat ng masarap ay pareho ng epekto. At hindi lahat ng healthy ay automatic na safe. Depende ito sa paraan mo. Kaya sa susunod na kakain ka, tanungin mo sarili mo. Pinapabuti ko ba o pinapasama ko ang epekto nito? Pero hindi pa rin dito nagtatapos. Dahil may epekto ito kahit sa emosyon mo. Ang lihim na koneksyon sa mood mo. May mga araw na hindi mo maintindihan ang sarili mo. Minsan okay ka, minsan hindi. Minsan may biglang ganang pakiramdam kahit walang malinaw na dahilan. Hindi mo napapansin pero ang pagkain mo may papel dito. Ang saging saba tumutulong sa production ng serotonin. Ang serotonin kilala bilang happy hormone. Hindi ito magic, hindi nito agad mababago ang buong araw mo. Pero sa maliliit na paraan, nakakatulong ito para gaman ang pakiramdam mo. At minsan, iyon lang ang kailangan mo para magpatuloy. Pero may isa pang grupo na mas makikinabang dito. Para sa pagod na katawan. Kung ikaw ay madalas mapagod o nakakaramdam ng pulikat, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang ganito at madalas iniisip nila na normal lang. Pero minsan, may kulang lang sa katawan. Ang potasyong sa saging saba tumutulong sa muscle function. Mas maayos ang galaw, mas kaunting cramps. Kaya kung ikaw ay nagwo-workout o simpleng pagod lang sa trabaho, malaking tulong ito. Isang simpleng pagkain para sa isang komplikadong problema. Pero kahit gaano pa ito kaganda, hindi pa rin ito perpekto. Ang katotohanan na madalas tinatago. Dahil kahit gaano pa ito ka-healthy, may limitasyon pa rin. Kung sobra ang pagkain mo ng saging saba, lalo na kung hindi ka active, ang extra energy, naiipon. At kapag naiipon, nagiging problema. At kung may kondisyon ka sa blood sugar, kailangan mong maging mas maingat. Dahil ang carbohydrates, kapag sobra, pwedeng makaapekto sa glucose levels. Hindi ito pananakot, ito ay paalala na kahit ang mabuti, kapag sobra, nagiging masama. At dito mo maiintindihan ang tunay na sikreto. Ang tunay na sikreto, balanse. Hindi pala ito tungkol sa kain o iwas. Hindi rin ito tungkol sa healthy o unhealthy. Ang tunay na sagot, balanse. Pwede kang kumain ng saging saba araw-araw. Pero sa tamang dami, sa tamang paraan. Piliin ang natural, iwasan ang sobra, at higit sa lahat, makinig sa katawan mo. Dahil iba-iba tayo. At ang tunay na kalusugan, hindi nakabase sa trend, kundi sa pag-intindi sa sarili mo. Ang realization na magbabago ng paningin mo. Sa dami ng hinahabol natin, madalas nakakalimutan natin ang simple. Hinahanap natin ang mahal, ang trending, ang imported. Pero minsan, ang tunay na sagot nandito lang. Sa tabi natin, sa araw-araw, ang saging saba, hindi man mukhang espesyal, pero may kakayahang baguhin ang pakiramdam ng katawan mo kung bibigyan mo lang ng pansin. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago, nagsisimula sa maliit na desisyon. Isang pirasong saging, isang simpleng choice, araw-araw. Sa susunod na makakita ka ng saging saba, hindi mo na ito titingnan bilang simpleng pagkain lang. Makikita mo na ito bilang isang maliit pero makapangyarihang bahagi ng buhay mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, like mo, mag-comment ka ng saba, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Dahil minsan, ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa pinakasimpleng bagay.